Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Joey Dibebre tungkol ito sa kalagayan ni Senator Amy Marcos sa Region 1 at saka yung kanyang kapatid. Sabi niya, Amy has the North, not BBM, not Liza. Ilocanja is hers. Real loyalists are angry at BBM for being a lame president controlled by Martin and Liza. Real loyalists see that Amy is risking so much to redeem their name. Okay, so may nakita kong post tungkol sa boto ng Region 1 sa senatorials. Talagang nanguna si Senator Amy. Nasa 400,000 Region 1. So, pag kita ko sa post na yan, sabi ko talagang mahal ng taga Region 1, mga Ilocanos, si Senator Amy. Despite the fact na humiwalay siya sa alyansa ng kanyang kapatid. Despite the fact na nakipag-tie up na siya sa kalaban ng kanyang kapatid. Despite the fact na inendorso siya ni BP Sara. Despite the fact na nagsalita siya ng mabigat. Not so much laban sa kanyang kapatid, kundi sa mga nakapalibot sa kanya. Mabigat na statement yung sabi niya na ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Araneta at saka Romualdez. Grabe yun. Isang sampal sa mukha, not so much sa kanyang kapatid, kundi dito sa pinangalanan niyang Romualdez and Araneta. Kaya ito siguro ang dahilan bakit sabi ni Joey Dibebre na Amy has the North. Siya po ang nag-number 1 sa senatorial votes sa Region 1. Nakalimutan ko na yung exact number of votes niya. Mahal pa rin ng mga Ilocano si Senator Amy. How about BBM? Magbasa tayo sa mga comments mamaya. Galit sila kay BBM dahil lame duck president. Dahil pumapayag si BBM na i-control siya ni Martin at ni Liza. Yun ang sinasabi dito ni Joey Dibebre. Real loyalists see that Amy is risking so much to redeem their name. Okay. Mayroong statement ni BP Sara, although joke lang, ma'am, dapat palit ka na ng apelyido mo. Sabi niya. Think sa Manila yun. Arali. Ay, sorry, sabi ni BP Sara. Romualdez din pala ang middle initial mo. Kahit magpalit ka, Romualdez pa rin. Wala ka talagang papupuntahan. Something like that. Okay. Nag-react ang isang Marcos loyalist from Tondo. Ano sabi ng Marcos loyalist? Hindi si Amy ang magpalit. Dahil siya ang tunay na Marcos. Marcos loyalist from Tondo ito Ang kapatid niya, ang presidente ang dapat magpalit ng apelyido dahil hindi niya na dinadala ang legacy ng Marcos Sr. Mabigat yun. So, tapos ng eleksyon, nanalo na si Senator Amy and it's a victory for all, I believe, mga loyalist. Masaya ako. I still consider myself loyalist. Kailang pagiging loyalist ko para kay Marcos Sr. at para kay First Lady Imelda and of course para kay Senator Amy. Dahil itong ginawa niya lately talagang nakakabilib. Inimbestigahan niya yung pagkidnap kay PRRD. Tapos sinampahan ng kaso sa ombudsman. Ang laking bagay nun. So ngayon, nanalo na siya, lalong may gagawin. I believe, lalong may gagawin si Senator Amy ngayon para ipurso ang hustisya para kay
Tatay Digong at para sa kanyang kaibigan na si BP Sara. Magbasa tayo sa mga comments. Delia Ratunil, good luck, Amy. Malaya. Julius Dennis, I am an FBI, full-blooded Ilocano. I am livid with what BBM is and has done. His character is everything and Iloco is not. Oh, Ilocano na yan, ha? Kabaliktaran daw ang ginagawa ni BBM. Mizi, sabi niya, tama po kayo, ma'am. We love Senator Amy R. Marcos. Sinira ni BBM ang magandang hangarin ni Senator Amy dahil sa walang sariling panindigan nga pagpapauto sa asawa at saka sa pinsan. Weak talaga siya. Ano pa? Lovely Villaren, totoo si BBM ngagba ang sumira sa pangalan ni Senator Amy Marcos. Red Sea, Madam Joey, sa totoong buhay, mabait daw si Marcos Jr. Yun nga masyadong nagpa-under sa Big Lolong at Live Zombie, kaya hindi niya magawa ang tama para sa taong bayan. Kasi may dalawang nagmamaniho sa kanya, Big Lolong and Live Zombie. Yan din ang narinig ko. Super bait talaga ang Pangulo. And I believe him. Mabait. Yung puso niya gustong mag-serve. At napatunayan yan noong nasa tabi pa niya si Atty. Vic Rodriguez. Yung first 3 to 4 months, maganda ang simula ng Administrasyong Marcos. Nagkaloko-loko na lang nung dumating na yung pressure, yung lalo na sa mga appointments. May gusto na ipa-appoint na hindi naman dapat, hindi na nakayanan ng Pangulo. Ito, nakasulat ito sa libro ni Atty. Vic, ha? Nakialam. Wala. So, umalis si Atty. Vic at ito na nga, nangyari na itong, I don't know, kung nagkasira-sira na ang ating bayan, yung napakalakas noon na uniteam, napakalaking political capital para sana aasenso tayo. Dahil may pagkakaisa, wala na. Pinagtatawanan na tayo ng mga kakamping. May napapanood akong Facebook reel kanina, si Madam Lenny, sabi niya, ang iba nagkahiwa-hiwalay na, tayo magkakasama pa rin. So, pinapatamaan niya na ang Uniteam. Wala nang Uniteam. Ang meron ngayon, binubuo nila, Unipink. Magsasama ang mga Dilawan at ang mga Marcos loyalists para hindi na daw, para pigilan daw ang pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo po natin ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Tribo ito sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Ano po ni ang balay nga kawayan lang kinahanglan og tabang. Ayo. Gayon sa among balay, nakawayan ra. Mahingod to. Nga kalata na gani among kuan atop nga kawayan. Ay. Kawayan ra nga atop. Daudan na mong gibiyan. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsen. Oo, mga nami. Oo, pila na din ni katuig inyong balay? 5 years na. 5 years. Ay, pila mo din ani nga gapuyo? Duha rami. Duha ra mo. Oo. Wa mo'y anak di ay. Wala. Ay, pila na katuig di inyong pagminyo? 5 years na. 5 years na wala po mo'y anak.
So muna po ni inyong balay nga gitukod nga kawayan lang. Sukad sa inyong pagminyo. Oo. Lagi. O karon unsay imong maistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako prinsen. Salamat sa Ginoo nga Mm. magatan-aw sa video. Salamat pod og Mm. makabalay mi nga kung ambot Oo. Nan. Oo. kung wala ang tabang di gyud mi makabalay kay kawayan ra gyud among makabalay. Mm. So karon matagaan na mo makatukod na mo og bag-ong balay. Oo. Manguha na mo og kahoy. So salamat kayo. Salamat. Oo, sige.